Nakakapagtaka lang mga kababayan, mga kaibigan, dahil sa kabila ng pangyayari sa flood control ay bakit tila ba tahimik ang congressman na ito ng Lanao del Sur, si Zia Alonto. Bakit noong si Duterte ang mainit na talakayan sa Kongreso at Senado ay masyadong mataas ang iri, pakitang tao, papapil, ika nga. Pero bakit ngayon ang flood control ay tahimik siya? Ika nga, bakit? May kinalaman rin ba siya sa flood control sa Lanao del Sur? Meron siya mga ghost project na hindi natapos or nakatingga pa rin. Ito 74 million ghost project na ito sa Lanao del Sur kung nakikita niyo. Pero bakit siya naging tahimik ngayon sa panahon ng crisis ng flood control projects na tila ba'y may kinalaman siya at nananawagan rin siya na sa mga senador na irespeto daw si Romualdez. Ano masasabi niyo mga kababayan sa kanyang pahayag na nananawagan sa mga senador na iparamdam daw ang pagrespeto kay Martin Romualdez? Oh, come on, Sia. Nirerespeto ka, pero kung may pinagtatakpan ka at tahimik ka sa naging talakayan sa Senado at Kongreso ng flood control projects, ghost project na ito, ay siguro may kinalaman ka rin dahil isa kang kongresista sa Lanao del Sur, kinatawan ng Lanao del Sur, maraming nakatingga, maraming ghost project dyan na hindi matapos-tapos or natapos na by 2023, nakaraan 2 taon, pero wala. So, basahin natin mga kababayan ang isa sa project flood control ni Sia Adiong. Ito mga kababayan, dahil malaki to, milyon din ang usapan dito. Pero walang lumalabas na katunayan na ito ay finished na o nagawa na mga kababayan. Basahin ko mga kababayan sa inyo ang isang napakalaking halaga, milyones din ito ng project ni Congressman na si Alonto sa Lanao del Sur. So unahin natin mga kababayan, ang 121 million pesos na project nito. Mala Lawasay River Flood Control with Still Seat Pile and Slope Protection Barangay Lilod, Baclayan, Detsa and Ramain. Contractor, MMA at Civil Construction and Employment Corporation. Natapos December 23, 2022. Pero wala daw ito sa Detsa and Ramain ang project na ito. So ano masasabi niyo mga kababayan? Ito pa yung pinakamalaking project niya mga kababayan. 75 million. Flood Migration Structure Matling River Package 2. Malabang Contractor, MMA at Civil Construction and Development Corporation, Rain Trading and Construction Services, natapos November 30, 2022. Ito, malaking katanungan ito mga kababayan, ang laki na mga kickback ng mga ito, ng mga project na ito. Saan kinukuha ang kapal ng mukha ng mga ito? Ito pa mga kababayan, isamarais ko lang mga kababayan, kinukuha ko lang yung malaking halaga, yung 28 million Gata River Flood Control Phase 3. Buo na Bayabaw Contractor, MMA at Civil Construction and Development Corporation, natapos noong August 31, 2023. Hindi lang yung mga kababayan, ito pa may 47 million. Flood Mitigation Structure Matling River Package 3. Malabang Contractor, MMA at Civil Construction and Development Corporation, natapos October 4, 2023. Napakalaking pera ito mga kababayan. Sa mga kapwa kong kababayan dyan sa Lanao del Sur, pwedeng niyong i-check itong nabanggit ko sa mga structure na ito na flood na project ni Sia Alonto.
Ito ba ay katunayan na natapos noong 2023, nakarang 2 taon o wala? Dahil ito mga kababayan, bakit tila ba'y tahimik si Sia Alonto ngayon sa flood control projects ng DPWH? Siguro mga kababayan, meron din siyang kinalaman o meron din siyang nakickback sa flood control. Dahil siya congressman, kinatawan ng Lanao del Sur. Hindi ako against sa kanya. Pero sa nakikita natin mga kababayan, kahit sinong tanungin niyo pa sa Lanao del Sur, ang mga kanyang constituent ay walang makakapagsabi na siya ba ay nagugustuhan bilang isang kongresista ng Lanao del Sur dahil ito ay baka nagastos sa vote buying noong nakaraang halalan mga kababayan. Dahil sa Lanao del Sur mga kababayan, simulat sa poll, dyan po ang halalan dyan ay vote buying, bayaran. Tapalan ng pera mga kababayan. Kaya ang mga tao dyan ay kinukuha rin kung magkano yung binibigay sa kanila dahil wala naman ang complacement ng mga kandidato riyan, mga politician dyan. Lahat, yung ginastos nila sa nakaraang eleksyon ay babawiin din mga kababayan sa project control. So, bakit tila ba tahimik siya ngayon sa flood control? Bakit panig siya kay Romualdez? Dahil ba malaki din ang naging kickback niya? So, malaking katanungan yung mga kababayan. Bakit sinasabi niyang nananawagan siya sa mga senador na irespeto si Martin Romualdez? Dahil siguro mga kababayan, dahil amo niya yan. Pinagtatanggol niya dahil sangkot din siya. Bakit tahimik siya? Wala siyang naging pahayag. No issue siya sa flood control project. Pero pag 129 million ng confidential fund ni Sara Duterte ay masyadong nagpapakitang gilas ang kababayan natin na si Sia Alonto ng Lanao del Sur. Boss, dapat po ay maging makatotohanan po ang ating serbisyo. Hindi po yung sa kabila ng lahat ng binutukan ng constituent mo ay wala silang nakikita na magandang propaganda mo sa kanila. Unang-una ang nangyari sa Marawi City hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabangon ang mga kababayan natin. So, malaking katanungan yan sa amin na mga Pilipino, bakit ang mga politician ay ang laki ng mga kinukuhang kickback sa mga flood control o mga project nila, lalo na sa DPWH. Dahil sila po ay nanunungkulang bilang isang congressman ng Lanao del Sur ay hindi po ako against sa kanya. Pero tanungin po natin ang mga constituent niya. Sila po ba ay buto sa kanya or hindi? Yes or no lang. Please comment down below ang mga taga Lanao del Sur. Dahil ito ay malaking katanungan talaga sa amin. Dahil ang vote buying dyan sa Lanao del Sur ay talamak tuwing pagsapit ng eleksyon. Binibili ang boto ng bawat constituent, bawat isa. Paramihan ng pera dyan sa Lanao del Sur tuwing malapit ng eleksyon. Kaya ang ginagawa rin ng mga politician na naluklok na ay siyempre babawiin ang lahat na nagastos. Pero ang pera po ng taong bayan ay dapat binibigay sa taong bayan. Hindi po yan binubulsa mga sir. Dapat po ay para sa taong bayan, ay para sa taong bayan. Malaki naman ang sinasahod nyo mga kababayan, mga boss. Sapat na yon kasi kung nagkakamal tayo ng pera ng taong bayan ay mas masaklap mga kababayan. Anuhin mo naman yung gaano kayaman. Kung gaano kayaman ang naimpok mo ay ganun din kalaki ang problema mo. Pero tandaan mga kababayan, mga kaibigan, lahat ng mga politician, mga Pilipino, pag pumanaw ba kayo ay may madadala niyo sa hukay ang lahat ng inyong kinita o lahat ng kickback niyo sa flood control bilang isang politician. Dapat po ay makinig din naman kayo sa mga kababayan natin na naghihikahos. Marami sa probinsya, hindi kumakain ng bigas yan, kumakain lang ng kamuting kahoy yan mga kababayan. Dahil hindi sila naabot ng tulong ng gobyerno. Dahil napupunta lang po ito sa bulsa ng mga politician.
na binuto ng taong bayan. Pero, gaya ng sinabi ko mga kababayan, dyan sa Lanao del Sur, talamak po ang vote buying dyan tuwing pagsapit ng halalan. So, alam na yan ng mga taga Lanao del Sur, mga kababayan ko, dahil nandyan sila. Tingnan niyo ang Marawi Seeds, wala nangyari. Hanggang ngayon ay nakatingga pa rin ang project ng gobyerno. Hindi pa rin nakakabangon ang mga kababayan natin. Pero ang mga politician ay nagkakamal pa rin ng pera, mga kababayan. Sa mga kapwa kong kababayan dyan sa Lanao del Sur, alam kong punong-puno na kayo dahil sa pamumuno ng isang kongresista at talamak na korupsyon ay kayo na mismo ang bumago sa inyong pamumuhay dyan. Alam kong kaya nyo naman yan, hindi kayo mabibili ng kunting salapi. So, ganun lang mga kaibigan. Maraming salamat po. Shout out dyan sa mga kababayan ko sa Lanao del Sur na pinamumunuan ni Congressman C. Adio. Maraming salamat mga kababayan.